Sa ating pong pangunahing balita, umarangkada nga kahapon ang campaign period para sa mga senador at party list organization sa 2025 midterm elections. Ang mga pambato po ng Administrasyong Marcos ay doon sa Ilocos Norte nagsimula ng kanila pong pangangampanya. Pinangunahan po naman ni dating VP Leni Robredo ang kampanya ng kanyang mga kaalyado. Opo, dito ho naman sa lalawigan ng Cavite, habang nagsimula na rin po ang kampanya ng mga kaalyado ng mga Duterte sa Pasig. At doon po naman dumalo ang ilang pong mga reeleksyonistang senador. Samantala, pinagbabaklas naman ng COMELEC ang mga illegal campaign materials ng mga kandidato kasabay po ng pag-uumpisa ng campaign period kahapon. Madaling araw pa lang kahapon, ako alas 4:30 ng umaga, nagbabaklas na po ng mga illegal na campaign materials ang COMELEC dyan sa Tondo, Maynila. Karamihan sa tinanggal hindi sumunod sa tamang laki ng mga poster at nakapaskil pa sa poste, puno at kawad ng kuryente. Susulatan ng COMELEC ang mga kandidato at party list groups na sangkot sa pagkakabit ng illegal na campaign materials. Bibigyan lamang sila ng 3 araw para tanggalin ang mga ito. Kung hindi, posible silang sampahan ng election offense at ma-disqualify pa. Ang dapat po talaga yata dyan, Chairman, kung sino nagkabit, sila ang mag-alis. Tama. Kasi pati oras at gastos ng gobyerno para sa kanilang kabulastugan Diyan po sa may kahabaan ng EDSA, Chairman, sinusubukan po ang bagsik ng COMELEC. Tinanggal, ibinalik. Ay talaga naman, pag-alis ng mga taga-COMELEC, ibinalik ulit. Kayo guys, Samantala po naman, isang Chinese research vessel po naman ang namataang naglalayag sa karagatan po ng Pilipinas. At ayon sa Philippine Navy, una pong namataan ang barko nitong Pebrero 9 malapit sa Palawan. Niradyohan sila ng Navy at sumagot naman daw alinsunod sa international protocol. Mabilis pong at tuloy-tuloy lang daw ang pagdaan nito. Ayon po sa Navy, galing Malaysia ang Chinese research vessel at piniling dumaan sa Pilipinas para makaiwas daw sa masamang panahon sa South China Sea. Hindi po naman daw ito nakitaan ng kahina-hinalang kilos, hindi tulad ng 3 Chinese warships na namataan pong naglalayag noong pong nakaraang linggo. Sumuko na ang dating opisyalis ng PNP na sangkot daw sa cover-up sa 6.7 billion pesos na drug haul sa Maynila noong October 2022. Sumuko kahapon sa mga tauhan ng PNP-CIDG si dating PNP Deputy Chief for Operations Benjamin Santos. Galing pa raw Singapore si Santos. Pagkalabag sa airport, agad siyang binasahan ng arrest order at isinailalim sa booking procedure. Pansamantala rin siyang nakalaya matapos maghain ng piyansang 200,000 pesos para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sangkot daw si Santos sa pagtatanim ng ebidensya at umano'y pag-delay sa prosekusyon ng kaso. Porsigido ho naman ang ilang grupo na isulong pa rin ang divorce sa Pilipinas kahit na nakatenga na ang divorce bill sa Senado. Nasa Senado ngayon ang panukalang absolute divorce na ipinasa po ng Kamara pero hindi man lamang nakapagdaos ng kahit na isang hearing dito hanggang sa mag-recess nga ang Senado. Sa ngayon po'y tanging Pilipinas lamang at ang Vatican ang walang divorce sa buong mundo. Dati na pong sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na bukas siyang suportahan ang pagsusulong ng divorce sa Pilipinas. Pero marami pa rin pong tutol ng mga senador sa naturang panukala.